Ngumiti naman si Kevin. Ano bang problema? Biglang hinigit na Eko ang arm ko at hinila ako sa tabi niya. Natanggal tuloy ang pagkakaakbay ni Kevin sa akin. Tapos nagulat na lamang ako nang si Eko ang umakbay sa akin. Nakatingin siya na masama kay Kevin. Uuwi na kami. Sa bahay namin. Kaming dalawa lang. Pinagdiinan pa niya yung salitang, kaming dalawa lang. Hala, yan yung huling sinabi ni Eko. Bago kami pumunta sa kotse, lumingon ako saglit at nakita kong tumatawa si Kevin at si Angie. Narinig ko pa nga sila nagsasalita habang papasok sa loob ng bahay. Ang sama mo, babe. Bakit mo ba sila pinagtitripan? Sabi ni Angie habang natatawa pa rin. Ano ka ba, babe? Hindi kasi ako kinamayan ng isa. Tinitingnan ko lang kung anong ugali. Mukhang ayos naman. Possessive nga lang. Narinig ko pang sabi ni Kevin. Hanggang nakapasok na sila sa loob. Pumasok na rin kami ni Eko sa kotse. On the way na kami. Ang tahimik lang niya. Galit ba siya kay Angie? O kay Kevin? O sa akin? Or all of the above? Pero bakit naman siya magagalit? Dahil maingay si Angie? O dahil matagal ako nakapagkwentuhan at nainip siya? O hindi kaya nagselos siya kay Kevin? Imposible. Hindi naman siya magsiselos para sa akin. Nakarating na kami sa bahay. Hindi pa rin niya ako kinakausap. Pupunta pa naman kami sa Boracay kinabukasan. Tapos, hindi niya ako pinapansin. Ang lungkot naman. Umakyat na kami sa second floor. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang bigla siyang nagsalita. Hindi naman siya gwapo. Hindi nakangiting sabi ni Eko. Napaharap tuloy ako sa kanya. Nakasuksok sa kanyang bulsa ang mga kamay niya. Tapos nakaharap nga siya sa akin. Pero nag-iiwas naman ng tingin. Ako naman siguro ang kinakausap niya, hindi ba? Wala namang ibang tao dito. Kung sa tingin mo, gwapo siya. Ibig sabihin, bulag ka. Nagsalita ulit siya. So, ako nga ang kanyang kinakausap. Teka, si Kevin ba yung tinutukoy mo? Nakataas sa kilay ko habang sinasabi iyon. His nose flared. May nickname ka. Talaga sa kanya, no? Hala, si Kev nga. Uy, Eko, huwag ka na magalit. Kev din naman yung tawag sa kanya ng ibang tao eh. Nakikigaya lang ako. Saka joke lang naman yung kanina eh. Ganun lang talagang kaming dalawa. Kahit dati pa naman, mahilig talaga kami magbiruan. So, totoo nga. Matagal na nga kayo magkakilala. Is joke lunch. Ha? Hindi naman masyado. Nakilala ko lang naman siya eh dahil kay Angie. Naging magkaibigan lang kami. Siguro kasi, lagi ko siyang sinasabihan na gwapo. Bulag ka talaga. Dumabali na ang kanyang kunot ng noo. Patay. Pumasok na si Eko sa kanyang kwarto. At todo balibag sa pagsara ng pinto. Hala naman kasi, bakit ang palpak mo? Ano ba yung bibig mo? Kung ano-ano ang sinasabi. Mas nagalit tuloy. Palakad-lakad lang ako sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Kakatok ba ako? Magsasorry na ba ako? Oo kasi, kailangan mo magsorry. Hindi pwedeng nagagalit siya sa'yo. Hindi talaga pwede. Pero bakit every time nakakatok na ako sa pinto niya, ay nawawalan ako ng lakas ng loob? Pero may naisip ako. Tumakbo ako sa aking kwarto at kumuha ng papel at pentel pen. Nagsulat ako. Lumabas na ako ulit at humarap sa kanyang kwarto. Please, Echo, huwag ka na magalit. Umupo ako sa tapat ng kanyang pinto at sinut ko na ang sinulat ko sa ilalim ng kanyang pinto. Tapos tumayo na ako at mabilis na pumasok sa kwarto ko. Sana babasa niya at sana bukas hindi na siya galit sa akin. Well, anyway, inaayos ko na mga damit ko. Nag-shower na ako, nagbihis na ako at naghanda na ako matulog. Na may napasin akong isang papel sa may pinto ko. Dali-dali kong pinuntahan at pinulot iyon. Ito din naman yung sinulat ko kanina eh. Eko, ikaw talaga ang pinakagwapo sa whole wide world. May smile pa akong nakalagay doon. Binalit niya lang ba?
Kung ganoon, galit pa din siya. Nalungkot naman ako. Pabalik na ako sa kama na may napansin akong nakasulat sa likod ng papel. Teka, sinulatan din ba ako ni Echo? Tinignan ko ang likod nito at nagulat ako na may nakasulat. Buti, alam mo. Wow, sulat nga niya to. Nag-reply siya. Lumabas ako ng pinto at sinilip kong nandun pa siya pero wala na. Siguro pumasok na ulit sa loob ng kanyang kwarto. Ibig sabihin, hindi na siya galit, diba? Ayos to. For sure. Magiging masaya ang biyahe namin papuntang Bora. Tinago ko ang papel sa cabinet ko. First sulat sa akin to ni Echo. Ipapa-frame ko. Nang dahil dito, natulog ako nakangiti. Hindi ko na tuloy napansin. Ang taong minamatsyagan ako mula sa bintana. May nakita kasi akong anino. Nandito na kami sa airplane, papuntang Bora. After nito, may boat ride daw para makarating kami sa hotel. Nainupahan ng kumpanya ni Echo para lang sa company outing na to. 4 a.m. pa nga, gising na kami. And I think, hindi naman galit si Echo sa akin. Lalo pa nang nasabi ko, boyfriend naman ni Angie si Kevin. Nakita ko sina Bessie, Ray, Paul, at iba pa niyang ka-office mate kanina sa airport. Kilalang-kilala na naman nila ako dahil sa akin pagpapa-impress dati sa kanilang building. Noong una, medyo nahihiya pa silang lapitan ako dahil si Echo tahimik lang. At parang buong opisina pala, natatakot sa kanya. So nilipitan ko sila at nakipagtsikahan. Natuwa pa ako kasi yung ibang lawyers kasama nila ang kanilang mga anak. Pinagkukulot ko sa pisngi at nakipagkwentuhan ako sa mga asawa. Yun nga may mga bitbit namang girlfriend. Chinika ko rin. After all, 21 pa lang din naman ako. Siguro if hindi kami arranged marriage ni Echo, girlfriend pa lang ni ako ngayon. Ay, ambisyosa kasi. Speaking of Echo, magkatabi kami ngayon sa airplane. Kaya lang tulog siya. Kanya na kasi sa airport. Habang nakikipagkwentuhan ako, may ginagawa siyang staff sa kanyang laptop. Siguro sa Bora, puro trabaho lang din siya. Aba, hindi pwede iyon. Dapat mag-enjoy din siya. Pero sa bagay, nadala rin naman ako mga pang-paint. For sure, habang nagtatrabaho si Echo, pwede ako magpinta. Pero ngayon, tinititigan ko siyang mabuti. Ang gwapo talaga niya. Ang haba ng pilik mata, tapos ang tangos ng ilong. Wala malamang kapimpol-pimpol sa mukha. Mas lalo pa siyang gumwapo dahil tulog siya. Meaning, hindi nakakunot ang kilay at hindi galit. Nakaka-inlove talaga. What if, pag nako kaya ako ng kiss sa kanyang lips? Tumingin-tingin ako sa paligid namin. Tulog naman sila. And if may gising man, hindi naman sila nakatingin sa akin. Hindi ko kasi masyadong maramdaman yung kiss namin nung kasal. Kaya pwede ko naman siguro siyang halikan na hindi niya ako nararamdaman. Hindi naman niya alam eh. Sekreto lang. Pumesto na ako. Lord, promise. 5 seconds lang talaga. Hindi ko naman po siya re-rapin eh. Nilapit ko na ang mukha ko at ginuso ang lips ko. Lumapit ang mukha ko sa kanyang mukha. Tapos lumapit pa ulit ako. Pinikit ko pa ang mga mata ko. Ito na, malapit na. Excuse me, ma'am. Nagulat naman ako at biglang napaahis ang upo. Nakatingin sa akin ang stewardess na may awkward na ngiti. I just want to ask if you want to have water, juice, or coffee. Nakakahiya naman mga pinagagagawa ko. Umubo-ubo ako para maayos ang boses ko. Sige, miss. Bottled water na lang. Binigyan naman niya ako tapos tinanong ako if ano yung kay Echo. Sige, water na lang din. Bibigay ko na lang sa kanya pag nagising na siya. Binigyan niya ulit ako tapos nag-move on na siya sa iba pang mga pasahero. Nakakahiya talaga. Baka sabihin niya, pinagnanasahan ko si Echo. Well, pinagnanasahan ko naman talaga. Pero syempre dapat konting demure. Maya-maya pa, nagising na rin si Echo tapos lumapag na ang airplane. Binigay ko ang water niya at nag-start na kami sa boat ride.
Nakikita ko na ang blue sea at white sand. Na makarating na kami sa hotel, lunchtime na halos, so kakain daw muna kami bago mag-start mag-company conference. Mga 1 p.m. na lang daw sila mag-meet. So baka mamayang hapon ko na ulit makita si Echo. Pero kasi, hindi naman yun ang main concern ko. Ang pinaka nakakaloka talaga, ay ang malaman kong sa isang kwarto lang kami mag-i-stay ni Echo. Bessie, isang kwarto lang ba talaga yung nakabook para sa amin ni Echo? Tanong ko kay Bessie. At hawak-hawak ang ilang gamit namin ni Echo. Well, mag-asawa naman kayo, Miss Cassie. Kaya isa lang dapat talaga, sabi ni Bessie. At may chinecheck na sa may folder. Magrereklamo pa ba ako? Siyempre kung pwede lang. Pagka-outward dito, ginawa ko na. Yes, first time namin. Matutulog kami sa isang kwarto na Echo. Mag-ingat ka, Echo. Baka gabangan kita mamayang gabi. Nag-elevator na kami papuntang kwarto naming room 502. Si Echo naman, nakakulot na naman ang noo. Galit na naman kaya to? Sa bagay, ayaw na siguro ako makasama sa isang kwarto. Tahimik lang kami. Nag-ayos ang gamit namin. Iisa lang ang kamay. Alam na. After namin mag-freshen up, bumaba na kami para kumain. Then after, umalis na kaagad si Echo. At sinimula na yung kanilang conference. Naiwan na naman ako. At nakipagkwentuhan na lang ulit ako sa mga babaeng naiwan din. Yung mga anak naman nila, takbo lang ng takbo around the hall. Nakita ko yung isang bata, takbo ng takbo. Ang cute naman ng mga anak ninyo. Sabi ko sa kanila habang nakasmile. Hay nako, cute nga. Pero kapag umiyak naman, nako, lalo na kapag gabi, hindi ka makatulog. Sabi ng blonde hair. Sinabi mo pa, minsan nga, nagwawala pa yan sa mall. Kapag hindi nabilhan ng laruan na gusto. Sabi naman ng isang babae. Napatingin naman ako doon sa isang babae kasi napahagikik siya. Masaya gumawa ng baby. Pero kapag pinanganak na, mahirap ng alagaan. Sabi naman ng babaeng naka-black hair. Lahat sila, may mga anak na. Kasi tungkol sa kanilang mga anak ang kanilang pinag-uusapan. Nagtawa na naman sila at nakitawa na rin ako. Iba na talaga ang topic ng kwentuhan kapag may mga asawa na. Ikaw kasi, wala pa ba kayong balak magkaanak ni Mr. Tan? Sabi naman ng isang babaeng parang brown na black na hair. Ngumiti lang ako. Then, uminom ng tubig. Ano nga ba ang dapat isagot sa mga ganito? Siyempre wala pa yan. Bagong kasal pa lang eh. Nag-e-enjoy pa ang dalawang yan. Tama ba kasi? Magaling ba sa kama, mister mo? Sabi ng black-haired na babae. Nabuga ko naman yung iniinom ko. Medyo nasa mid. At napaubo tuloy ako. Binigyan naman nila ako ng tissue. Okay ka lang ba? Tanong nila nang nakalapit sa akin. Okay lang. Sorry. Sabi ko, habang pinupunasan ang bibig ko. Kasi, nakakahiya ka naman. Nagulat kasi ako. Ano ba ang dapat kong isagot? Hindi naman pwedeng sabihin. Wala pang nangyayari sa amin na Echo, diba? Kahit nga kiss, isang beses pa lang. Hay nako, naalaala ko nung bagong kasal kami. Halos, hindi na kami lumalabas ng kwarto ng mister ko. Masyado kasi kaming busy. Sabi ni wife na black na hair, habang nguminiti ng nakakaloko. Napatingin naman ako dun sa isang babae, kasi tinalo pa niya yung mesa bago magsalita. Kami din, no? Nung naghahanapin kami, nung ko lang din nalaman, masyado pala masipag ang mister ko. Parang pagmamayabang pa nito. Nagtawa na naman ulit ang lahat. Nakitawa na rin ako. Naku naman, Echo. Bakit nga ba ulit ako naiwan dito? Ikaw kasi. Medyo seryoso kasi si Mr. Tan. Kapag nakikita ko siya sa opisina. Pero kapag gabi ba sweet lover din siya. Magaling ba? Nakatingin sila sa akin. Naghihintay ng sagot ko. Ganito ba dapat sila ka-curious? Nakatingin lang din ako kanina sa kanila. Sabihin na lang natin, hindi ko alam ang sagot. Bakit kasi? Hindi ba magaling? Tanong ng isa. Nako, sinasabi ko na nga ba? Lagi kasi nagtatrabaho si Mr. Tan, kaya siguro,
napapabayaan ng kanyang asawa? Tanong ulit ito. Kailan daw matatapos ang mga tanong na ito? Hay, buti pa ang mister ko. Kahit galing sa trabaho, magaling pa din. Tumingin naman ako sa isang nagsalita. Super smile siya kung sinabi niya iyon. Tapos tumingin sila sa akin na parang naaawa. Pagalingan ba ito ng mister? Hala, hindi to pwede. Uy, magaling din ang mister ko ah. Oo, magaling na magaling talaga si Echo. Naka-thumbs up pa ako niyan. Okay lang naman yung sinabi ko, diba? Okay naman yata. Dahil nagtawanan sila at ngumiti ng nakakaloko sa akin. Hala, ano bang sinasabi ko? Talaga, kasi? Ako, sinasabi ko na nga ba? Malaki siguro, no? What? Anong malaki ba iyon? Malaking pagmamahal ba? Ano? Anong malaki? Sabi ko, habang nakataas yung kilay ko. Alam mo na, yung ano niya. Hala, parang alam ko na. Ano naman ang sasagot ko dyan? Hindi ko pa nga nakikita. Ikaw talaga kasi, may planong makita. Siyempre malaki. Malaki talaga. Grabe. Tumayo pa ako niyan na para may conviction. Joke lang. Tumayo kasi ako. Kailangan ko na mag-isip ng paraan para makaalis. Kapag nagtagal pa ako nito, sigurado mabubuko nila ako na nagsisinungaling lang ako. Aray! Bigla akong hinawakan ng tiyan ko. Ang sakit. Sige lang kasi. Hahaba ng ilong mo any moment. Okay ka lang ba? Masakit ba ang tiyan mo? Oh my gosh. Hindi kaya. Buntis ka? Oo nga. Baka buntis ka. Ganyan din ako dati. Bigla na lamang sumasakit ang tiyan ko. Sunod-sunod din ang panukala sa akin. Grabe naman. Nag-iimbento nga lang ako na masakit ang tiyan ko. Buntis agad. Hindi ba pwedeng tinatawag lang ako ng inidoro? Teka, hindi ako buntis. Ano lang, madami lang ako nakain kaya medyo sumasakit ang tiyan ko. Sige, mauuna na ako. Hindi ko na mapigilan eh. Kailangan ko na atang pumunta ng CR. See you later na lang ha. Pagkukunwari ko. Sana, kagatin naman nila iyon. At bago pa sila makahirit at pigilan ako, ay naglakad na ako ng mabilis. Dumiretso na ako sa kwarto namin na Echo. Dito muna ako. Baka mahuli nila ako. At i-interrogate ulit. Umupo ako sa kama at nanood muna ng TV. Tapos nagbasa-basa ako ng konti. Tapos, nood ulit ng TV. Hanggang sa parang bumibigat na ang mata ko at napapikit na ako. Pero feeling ko, para may nakatingin sa akin. Binuksan ko yung isa kong mata. Kisame lang ang nakita ko. Binuksan ko pa ulit yung isa kong mata. Kisame ulit. Dahan-dahan ako umupo habang naghihikab. Echo, hala, bakit andito siya? Tapos na ba kaagad ang kanilang meeting? Sa bagay, naka-t-shirt at jogging pants lang siya. Nakaupo lamang siya doon sa isang sala sa tapat ng kama at nagbabasa. Pero nung tinawag ko ang kanyang pangalan, napatingin siya sa akin. Siya kaya yung feeling ko na nakatitig sa akin kanina. Imposible. Bakit naman ako tititigan ni Echo habang natutulog? Kanina ka pa ba nakabalik? Tapos na ba ang meeting nyo? Tanong ko, habang kinukusot ko ang mga mata ko. Sabi niya, tapos tingin sa kanyang relo. Alam mo ba kung anong oras na? Ha? Hindi ko alam eh. Nakatulog kasi ako sandali. Sinusuklay ko naman ang buhok ko, gamit ang mga kamay ko. Please Lord, sana, hindi ako mukhang bruha ngayon dahil bagong gising lang ako. Nakatulog sandali. Ayan na naman siya. Nagpipigil ang ngiti. Tumingin ulit siya sa kanyang libro. 6:00 na. Ha? 6:00 na pala. Kaya pala andito ka na. Wait, teka ha. 6:00 na? As in, 6 p.m. Lumaki naman ang mata ko sa narinig ko. Seriously? Tumingin ako sa may glass window ng room. Hala, madilim na nga. Pumunta ka pa talaga dito all the way to Bara para lang matulog. Hindi to pwede. Kailangan, lubos-lubosin ko pag-stay ko dito para makabanding ko si Echo.
Lumapit naman ako sa kanya at siniksik ang sarili ko. Lumayo naman kaagad si Echo. Uy, Echo, sakto hindi na maaraw. Tara, swimming tayo. Ayoko. Mabilis siyang sabi, nang hindi malamang inaalis ang mga mata sa kanyang librong binabasa. Tumayo ako at kinuha ang kamay niya. Sige na, Echo. Tapos naman amitin niyo, di ba? Bukas pa naman yung susunod eh. Swimming na tayo ngayon. Tinignan naman ni Echo yung kamay ko na nakahawak sa kanyang kamay. Inalis ko naman kaagad iyon. Ikaw na lang mag-isa. Nakatingin pa rin siya sa librong kanyang binabasa nang sinabi iyon. Sige na naman oh. Minsan lang naman tayo magpunta dito eh. Please, please. Pinagdaob ko pa ang palad ko para lang mapapayag siya. Busy ako. So sobrang busy. Hindi malamang magawang tumingin sa akin. Itong lalaking talagang to. Ayaw mo akong pansinin. Tumayo ako at pumunta ng CR. Ngayon na nararapat na panahon para isuot ang aking bikini. Lagot ka sa akin. Sigurado, titingnan mo na ako. Nang nasuot ka na, lumabas ako ng CR at tumayo sa kanyang harapan. Nakatingin pa rin siya sa libro. Game na, Echo. Ready na ako. Tara na. Nakapamaywang ko sabi. Busy nga ako. Hindi ako sasama. Nakatingin pa rin siya sa libro. Busy pala ha? Hinugot ko ng biglaan ang libro. Sorry naman. Ayaw mo lang kasi akong tingnan. Ano sa tingin mong napatigil siya sa pagsasalita? I mean, pagsigaw na makita ako. Tapos, tinignan niya ulit ako mula ulo hanggang paa. Nginitaan ko pa siya ng akong sweetest smile. Tara na, Echo. Swimming na tayo. Matching beautiful eyes and pouty lips. Yes, effective to. Mga ilang sandali pa ng katahimikan. Masyado ba siyang speechless sa beauty ko? Lalabas ka na nakaganyan? Magpalit ka nga. Sabi ko nga ba, di siya speechless. Bakit naman siya nakasigaw? Hindi ba niya nagustuhan ng suit ko? Ilang oras din pinilito ni Angie. Ilang bikini rin ang sinukat ko bago ito napili. Nakapout na ako. Grabe talaga itong si Echo. Itigil mo na nga yan. Huwag kang ngumuso-nguso dyan. His nose flared. Sabi ko na nga ba eh, ano ba yan? Ang dami namang bawal. Dapat kasi. Hindi ko na lamang siya pinilit mang swimming. Ayan tuloy, nagalit sa akin. Nakasigaw na naman. Bigla naman, may nag-doorbell. Panahon ko na to para makabawi. Wait lang, Echo. Relax ka lang dyan. Ako na ang bahala magbukas ng pinto. Ito na oh. Binalik ko na sa kanyang libro. Naglakad na ako papunta sa may pinto. Ayos. Sana hindi na siya magalit sa akin. Narinig ko siyang parang nagmamadaling tumayo. Sandali nga. Wag mo muna buksan ng pinto. Magpalit ka muna ng damit. Sobra yung kunot ng kanyang noo. Nasa harapan na ako ng pinto. Nabuksan ko na ng konti nang may humigit sa akin at may nagsuot ng t-shirt sa akin. Hala si Echo, topless na. Bakit ba niya binigay yung damit niya sa akin? Kasi, okay ka lang ba? Nag-alala kami kasi sa'yo. Since, nabuksan ko na ng konti ang pinto kanina. Natulak na pala ito ng mga nag-doorbell. Apparently, isa siya dun sa mga vibes na nakakwentuhan ko kanina. Oh, Mr. Tan, andito ka na pala. Kanina kasi, sumakit ang tiyan ni Cassie. Kaya kinukumusta lang namin siya. Sabi niya na may awkward ang ngiti habang nakatingin kay Echo. Tama na ang pagtitig, please. Hanggang mukha lang dapat. Hindi nakasama ang abs sa mga tinitingnan. Okay lang ako. Sorry, medyo madami kasi talaga nakain ko kanina. Singit ko naman. Napatingin naman siya sa akin. Napansin niya rin, ang suit ko lang ay t-shirt ni Echo. Tapos nagpalit-palit pa yung tingin niya sa amin dalawa. Of course. Nag-alala lang kami, since hindi ka pa lumalabas sa kwarto. Well, apparently, busy ata kayo ni Mr. Tan. Sabi niya, habang may nakakalokong ngiti. Napanganga naman ako sa kanyang sinabi. May sasabihin pa ba kayo, Mrs. Nemenzo? Bigla naman nagsalita si Echo. Mr. Tan, actually, wala na.
I should really leave. Nakakaistorbo ata ako. Ngumiti na naman siya. Dahil nagpaalam na rin siya sa akin. Nang umalis na siya, pumasok na ulit si Echo sa loob. Kukuha na ba siya ng damit ulit? Wait, wag muna. Patingin ang abs. Echo, wag ka muna magbihis. Napatingin naman siya sa akin. Napatingin din naman ako sa bandang tiyan niya. Confirm, may abs nga. Ang ibig kong sabihin, hindi na ba talaga tayo magsiswimming? Malusot ko at iniiwas ang tingin. Hindi na. Bawal ka lumabas. Magpa-deliver na lang tayo ng dinner dito. Hindi na nakatingin na sabi sa akin. Galit pa rin kaya siya. Pero okay na din to. Dahil kami lang naman magkakasama dito sa kwarto. Okay lang. May stuck ako forever dito. Tumawag na ako sa lobby para magpa-room service. Sa Echo naman, nagsuot na ulit ng t-shirt. Sayang. Ang ganda pa naman ng view. Joke. Ako syempre, suot pa rin yung kanyang damit. Ang bango kaya, at saka hindi naman na binabawi sa akin. So, hindi ko rin muna sinasoli.